magandang hapon guys. Ito nakamask ako guys kasi nagkaroon ako ng sipon at ubo dahil siguro sa, syempre, sa panahon ngayon mahangin, malamig, so viral infection. Kaya ako nagmamask kasi sa amin dito sa lugar namin ang daming sinisipon at inuubo. So malamang viral nga, so yung hangin papunta sa akin. So ayan, nagkaroon na rin ako. So, ang iba-vlog natin ngayon guys ay ang aking mga anthurium na iriripat ko. Lalagyan ko siya ng goat manure. Yung pellets, ito oh. Yan. Ito yun guys. Indonesian ito. Galing ng Indonesia ito. Ang bili ko dito is 150 per kilo. Doon sa live selling doon sa kay Jessa. Tapos, ito yung ating iriripat. Lagyan natin ng pellet goat manure. Itong manure na ito guys, na ito eh. Kumbaga, aged na siya. Kumbaga, well composed na siya. Matagal na ito. So, ang nakaganda lang dito kasi, hindi siya masyadong maamoy. Hindi katulad nung mga, ng baka at saka ng mga chicken or na smelly. Ito kasi hindi, lalo na ngayon at na siya, yung age na siya, matagal na to. So talagang wala siyang kaamoy-amoy at maganda ito kasi para siyang slow release fertilizer at saka organic siya. So safe na safe ang ating mga halaman. At ang sabi sa akin ng aking binilhan nito, ito yung maganda sa mga anthurium. Ito raw yung ginagamit sa mga Indonesian planters ng anthurium. Ito yung kanilang mga ginagamit na fertilizer. Ito, matagal na ito dapat na nakaripat. Kasi ang lalaki ng mga ugat nila, puro ugat na ito. Ay, ito yung gagamitin kong substrate. Ayan. Ito? Cocoa husk. Ayan ginupit-gupit ko para lumiit. Tapos nilagyan ko siya ng yung gamunggo na pumice or pamis. Tapos nilagyan ko siya ng dahon ng acacia. Yan. Yung dry na talaga. At nilagyan ko siya ng 50% lang na 5% lang na pellet goat manure. Ayan. So ito yung gamitin natin ng pot guys. Bigger size dito sa maliliit. Actually, dapat nung ko pa ito niripat kaso lang, inantay ko muna na magkaroon ako ng space kasi nga wala na akong lugar. So, nag-ayos-ayos muna ako para magkaroon ako ng lugar. Tingnan natin ito. Hindi siya nalaki. Paano siya lalaki? Ang laki na ng mga ugat niya. Tapos, ang liit na yung pot niya. Sobrang na siyang siksik, so kailangan na siyang mailipat. So, tingnan natin to. Anong variety to? Si Pink, ano ba to? Pink Compact. So, tingnan natin ang mga ugat. Alam niyo naman yung mga anthurium, ang tataba ng mga ugat. So, ayan. O, see? Ayan. Yun yung mga ugat niya. So far, okay naman yung kanyang lupa. See, ang lalaki ng mga ugat nila. Ayan. Hindi siya maka-spread out dahil nga sa liit nitong pot na to. So, pwede na dito sa pot na to kasi wala na mas maliit pa dito. Mas maganda ito para mabilis mag-spread out yung mga ugat nito. Subok ko na tong itong substrate na to, itong mixture na to. Subok ko na doon sa mga philodendron ko at saka sa mga anthurium ko. Tulad dito, wait lang. Mga aroid sila. So, pwede din sila sa mga substrate na ito. As you can see guys, ang mga ugat niya lumalabas na. Ito si white diamond. Alam nyo, maliit pa to talaga. May vlog ako nito. Talagang ganito na yung kanyang variegation. So, ngayong lumaki siya, lalong gumaganda. So, at puro ugat na rin yan, Ayan. So, maganda talaga itong na to.
mabuhaghag at saka nakakahinga sila ng maayos. At ito rin irilipat ko na ito kasi lumalabas na yung mga ugat. Hindi pa gaano lumalaki yung mga dahon niya. So marami akong irilipat, siguro nasa mga 4 na malalaki na unfall. Pwede naman yung ibang yung mga manure, chicken or mga pero mas maganda ito dahil hindi siya masyadong maamoy. At saka parehas naman sila ng mga nutrients na nakukuha. Ito mataas ang nitrogen dito. So, ganda to. Ilagay natin sa ating mga unfall. Pagkita ng konti dyan. Kung gusto nyo maglagay ng uling, pwede rin maglagay ng uling. Kaso lang wala na akong uling. Maglagay ng konting uling. Pero, okay na rin to kasi mayroon na siyang tawag nito, yung dried acacia leaves, pwede na rin to. Yung dried acacia leaves, nakakatulong din yun para hindi siya matitirhan ng mga pests ang ating mga halaman. O maglagay pa rin ako dito sa ibabaw. Ganyan. Ayan. Safe naman ito kasi para siyang slow release lang, hindi siya matapang. At very organic. Yung kanyang name is Pink Compact. Ito si Pink Orange. Ayan Buhay na buhay sila pero hindi sila lumalaki. Sa bagay, ang tagal namang lumaki nito. Ito, i-sample ko to ha. Ito din, nakalagay lang siya sa ganito dati. Ha? Ang tagal na lumaki. Nung nilipat ko siya dito sa malaki. Ayan, bigla siyang lumaki. Ano nga pa pangalan nito? Red unfall ba or black unfall? Ay, hindi ko alam. Kasi may pagka-red, may pagka-brown, may pagka-choco. Hindi ko alam kung ano ang tunay nito. Basta maganda siya. O, diba? Mga budget meal lang din tong binili ko. O, see? Yung mga ugat niya ang lalaki kasi. So, hindi na siya lumalaki dito kasi. So, finally, yung paglipat natin dito. Pwede natin isama yung dati nilang yung dati nilang substrate kasi hindi naman, wala namang mga mga sakit Healthy pa rin yung mga lupa Ayan at least hindi siya lupa. Pala siya, soilless pala siya. So pwede na nating isama to. Every now and then, mag-spray na lang tayo ng anti-fungal. So, ayan. Ito kasi mga unfall. Pag sinabing unfall, yung foliage, ito yung may mga variegation. Iba-ibang variegation. Kumbaga, iba-ibang mutation. Kaya siya tinatawag na unfall. So, yung foliage. So, ayan. Ayan. Mag-spread out na yung niya. Kunti lang, kunting pellets lang. Ang ilagay natin paikot. At ito mataas ang nitrogen nitong na to. Mataas ang nitrogen nitong goat pellets na to. Pero pwede rin sa mga namulaklak natin ng mga halaman. Pwede rin kahit ng ornamentals, di ba? Pwede rin yan. Hindi lang siya actually hindi lang naman talaga siya sa sa mga anthurium. Pwede rin siya sa mga aglaonema natin. Ito Tapos nilagyan ko ng sa ilalim ng styrofoam para may see? Ito guys, ayan. Hindi siya nalaki talaga dito. Si copper tone. So ilagay na natin dito para lumaki na yan. Okay. Basta paibabaw lang natin ng konti huwag nating takpan yung stem niya. Kung saan nagmula yung ugat, doon lang, hanggang doon lang natin lalagyan.
Okay. Ayan. So, yan lang paglalagay ko ng mga pellets guys dito. Patay tubig, diligan natin po guys. Diligan natin to kasi tuyong-tuyo siya, di ba? Now, ang next natin na dilig nito, pag nag-dry out na siya talaga. Yan, kaya natin siya diligan ngayon kasi masyadong dry. So, basang-basa na yan. At huwag muna natin siyang ilagay sa, sabagay hindi naman ito nakalagay sa direct sunlight. Sa shaded area lang siya talaga. So, doon lang natin sila ilalagay kasi ayaw naman talaga ng mga unfull na direct sunlight. Ano lang, shaded na bright light. Biglang lalaki yan guys, katulad nito. Promise. Natutuwa ako talaga dito sa mga ito kasi hindi naman mahirap alagaan yung mga anthurium. Napakadali nilang alagaan basta correct ano lang, care. Unang-una yung sunlight. Bawal na bawal. Direct sunlight. Kapa-kapa na lang. Pagka ang ilalim medyo dry na, tsaka na natin ulit diligan to. Kasi mag-stress out pa to. Dahil ginalaw natin siya. Yun lang ang ating vlog ngayon guys. Ang aking pag-repat ng aking mga unfall. Ganon din ang gagawin ko dito sa iba. Okay. Ayan. Marami akong ganito guys. Nakuha ko sa circle. Yung mga dried na acacia leaves. Ayan, nakakatulong siya talaga. Lahat organic. Okay. Tingnan natin to guys. Kasi kailan ko lang siya nilipat, bigla siyang laki. Tapos ito na, lumabas na yung kanyang ugat na sobrang laki kung sobrang taba. Check nga natin to. O see? Bilis ng mga ugat niyang umano doon sa ilalim. Pero okay pa to, pwede pa. Hindi pa pwedeng palitan. Pwede pa yan. Kailangan tago sa ilalim talaga yung kanyang mga ugat. So ito pwede natin idagdag to kasi na to kumbaga very established na tong halaman na to. So ito pwedeng ay ilagay galing sa mga maliliit natin na mga unfall. So okay na yan. Wala namang mga fungus or something or mga langgam-langgam na gumagalaw-galaw sa substrate na to. So pwede itong ilagay dito. Ayan. I-check din natin tong isang to guys. Kasi nanlagas yung dahon niya. Yung sa ilalim, hindi ko alam kung overwater or masyado siyang dry or ano. Pero alam ko hindi siya overwater dahil masyadong aerated tong na to at saka masyadong mainit sa lugar na yon. Gustong gusto niya. At kung magdilig naman ako once a week talagang yun na yung tagus-tagusan sa bottom. Pero pag kayo mga every other day, pag nakita kong medyo dry yung ibabaw, parang lang, wisik-wisik lang ng konti. So, ayun. So far, okay pa naman. Pwede pa. Parang masyado lang, hindi. Okay pa to guys. So, hindi pa masyadong matagos yung ugat niya sa may ilalim. Tsaka ko na lang to papalitan ng mas bigger pot. Pagka nakita ko yung lumabas na dito sa ilalim yung ugat. So, for naman sa ngayon, medyo okay pa yung kanyang Kailangan lang niya siguro sa ibabaw na lagyan ng mga substrate. Tulad niya, mga ugat niya na yan. Kasi nasi-stress yung mga ugat niya sa ibabaw, kaya siguro nanlagas siya. Lalagyan ko na rin siya ng konting pellets goat manure. Ayan. Basa pa to guys kasi kadidilig ko lang kanina, so hindi ko siya didiligan. Sa ngayon, na sobrang init, 'di ba? Mahangin pa.
sobrang dry yung ating mga halaman. So, unpredictable yung ano, yung weather. So, yung kanyang mga halaman natin, hindi rin, minsan parang hindi nila na-cope up yung hangin, masyadong mahangan, tapos masyadong dry. So, kailangan talagang madalas tayong magkapa para makita natin or malaman natin kung nangangailangan na ba sila ng water or hindi pa. So, ganun lang, kapa-kapa na lang dahil nga masyadong dry ang weather ngayon. At El Nino, diba? So, yun lang muna mai-share ko sa inyo ngayon, guys. Dito sa aking vlog na pag-repat ko ng aking anthurium at anthurium foliage at ang pag-a-apply ko ng pellets goat manure. Ayan. So, pwede naman kayong umorder sa yung mga nag-online selling ng mga ng mga anthurium, mga aglaonema from Indonesia or from Thailand. Mayroon sila nito. So, di ko alam kung mas mura ba sa kanila. Basta ang kuha ko nito is 150 per kilo. Ayan. See? So, that's all for now, guys. Thank you very much for watching. See you again next time. Bye! Ingat-ingat!